Putang ina. Go. So, what's up mga buds, mga pads? So, share ko lang yung nangyari sa amin bago kami bumalik ng Parañaque. Yan ay madaling araw, mag-aalas 3 ng umaga. So, nagkabila nga kami niyan. Hindi pa kami nakakalayo ng... Kasi paglagpas lang namin ng subdivision yan, ay may nangyari sa motor. Tumirik siya. Nagkaroon siya ng check engine. And ang hinala ko dyan nung una ay spark plug dahil nung umaga yan ang una kong kinalikot. At kumpiyansa ako sa biyahe na yan dahil bagong PMS ngayong motor, naglinis ng throttle body, air cleaning, bagong brake pads, filter, fuel filter, at ayan, dumating na nga ang kinatatakutan. Hindi pa nakakalayo, nag-check engine na, umahagok yung motor. So suspect ko dyan, Bakit? ay spark plug muna. So doon muna tayo sa basic. Then sinubukan ko siyang paandarin pa at ayaw niyang umandar. So sa mga ganyan sitwasyon medyo nakaka-bad trip lang dahil nung papunta kami ng Batangas galing Parañaque ay hindi namin encounter yung problema na ganyan. At swabe naman yung biyahe namin. Kung kailan kami pauwi, saka siya nagparamdam. Then buti na lang, kahit pa paano may mga baon tayong basic tool, pantanggal ng fairings niya, pan-check ng spark plug. At sinubukan na natin gawin, umpisahan sa basic, spark plug. Kaso, sa diagnose ko dyan ay ayaw niya pa rin umandar. So, nag-iisip na kami niya kung hindi kami tutuloy sa pag-uwi dahil hindi ko makuha yung problema. Nag-try na nga ako mag-chat sa mekaniko na malapit dyan sa Batangas para in case na umapin kami, maasikaso ko yung motor para makauwi kami din ng hapon. Kaso pinilit ko siyang paandarin, ayaw niya pa rin magtuloy-tuloy. Sa part na yan, ayaw niya pa rin umandar. Umandar man siya, hindi maganda ang RPM. So, natatakot na ako niyan, baka mamaya malobat ako ng battery. Malobat yung battery ng motor, lalo kaming hindi makauwi. So, may time na napaandar ko siya, kaso hindi stable yung RPM. Hinayaan ko lang siya magkarga na saglit. Then, kinalikot ko siya ulit. Naghanap ako ng ibang pwede panggalingan ng problema. And then mamaya na-find out ko yung TPS socket niya, ang TPS sensor ay hindi intact dun sa throttle body. So TPS to. ang nangyari dyan ay wala siya sa lock. Nung ginagalaw ko yung socket is talagang maluwag siya, hindi siya totally locked dun sa throttle body, kaya naglulose yung connection niya dun sa ECU, kaya umahagok yung motor. Kahit anong pihit mo ng silinyador, hindi siya nagtutuloy-tuloy ng RPM. Kaya nakikita nyo, hindi siya tumataas, umahagok siya. So sa part na yan, umandar na ng stable yung motor, then dinouble check ko na lang yung lock niya. At buti na lang na-trace ko yung problema. Kung hindi, Lunes na Lunes magkakamandi sickness kami ni Mrs. Misi kami ng maaga para makauwi ng maaga dyan sa Parañaque dahil may pasok kami ng alas 6. Pero muntik na kaming hindi makapasok dahil sa aberya na yan. So, unting tips lang po sa mga riders. Buti na lang kahit paano may dala akong basic tools na nagamit ko. Makalikot ko sa aking motor. At nabuksan ko ng
maayos yung fairings ko. Na-access ko yung spark plug, yung sakit ng TPS. Kaya always magbaon ng tools. Basic man yan. Basic Phillips screw, Allen wrench, then patanggal ng spark plug. Kailangan lagi tayo may dala ng ganyan mga pads. So ayun na nga. Nakaalis na kami niya ni Mrs. Nakauwi na kami namin ng dire-diretso. At nakauwi pa kami ng maaga sa alas 6. So yun nga, huwag natin kakalimutan yung mga tools natin magbaon tuwing may ride. Malayo man yan o malapit. Dahil hindi natin inaasahan yung pera kung saan tayo abutan. Kami, inabutan kami, hindi pa kami nakakalayo sa bahay. Nagkabira na kami. Whatever pa kung nasa kalagitnaan kami ng biyahe tapos wala kami baon tools, di paano, ano mangyayari sa amin. Eh dyan, may option pa kami na kung tumirik man kami, hindi ko magawa ng paraan, eh uuwi na lang kami. At hingi ako ng tulong sa mga mekaniko malapit sa inyo. So, yun lang guys. Share ko lang yung tips, experience namin sa biyahe. Yan. So, please follow my channel and subscribe para makagawa tayo ng mga videos.